Anong latest mga kababayan? Ito, dating Pangulong Duterte. Tila may pasaring na mensahe na nangyayari ngayon sa kanyang anak na si BP Inday Sara. Ito, pakinggan natin. Mga kababayan ko, nandito ako, kasama ko si Congressman Alvarez. Kumakain kami kasi death anniversary ng tatay ko. Batiin mo lang sila Mayor na ingat parating. Sabado nights ngayon, so kain-kain lang si Tatay Digo. Relax kayong lahat. It's a weekend. Alam mo, pag weekend, marami ang lumalabas ng bahay. Maraming inuman. So, take your time. Do not hurry up. Tsaka, relax lang. Chill. Yun na nga po mga kababayan, oh. Relax lang and chill tayo daw mga kababayan. Mukhang may nilulutong plano ito si Tatay Digo nga mga kababayan ah. Chill lang daw po tayo mga kababayan. Samantala, BP Inday Sara Duterte, binati naman ang anak ni Senator Bato de la Rosa ng isang happy birthday at humingi ng pasensya sa nangyaring gulo. Naghingi kasi ng favor si BP Inday kay Senator Bato na pansamantalang pumalit sa kanya bilang magbabantay kay Atty. Lopez dahil kinakailangan na niyang matulog mga kabayan dahil alam naman natin yung pagod ni BP, di ba kabayan? At buti na lang kahit birthday pa ng anak ni Senator Bato ay walang pag-alinlangan kabayan na pinagbigyan. At iyeto, pakinggan natin ang mensahe ni BP Inday. Mona Lisa, maayong gabi. Pasensya na sa kagubot. Naghangyo gyud mi kay Senator Bato de la Rosa na kung pwede magrelyebo siya sa ako kay kinahanglan ko matulog. Kunya, nag-commit siya nga dili siya mo hawa dinhi sa Veterans Hospital kay uban na niya si Yusek Lopez. I wish you peace, good health, and happiness. And syempre kung unsa ang imuhang gusto ihatag sa Ginoo sa imuha. Cheers! Happy birthday! Happy birthday, Teng. Di mo Happy pangyaw. birthday. Happy birthday, Teng Teng. Ate, happy birthday. Thank you. At yun na nga po mga kababayan, no? Grabe. Kahit sobrang pagod na ng ating vice presidente ay eto pa rin mga kababayan, no? Blooming pa rin. Ang ganda pa rin talaga ng isang BP Inday kabayan, di ba? Asan kanya yan kabayan, di ba? Pinapabagsak na, ginigisa na, nasa kanya na lahat na mga kabayan, di ba? Pero eto pa rin, nakatindig, matapang. Yan ang ating dapat mga kababayan na susunod na Pangulo ng Pilipinas. Agree ba kayo, kabayan? Pag-komento lang kayo sa baba at pag-usapan natin yan, kabayan. At eto pa mga kabayan, Attorney Harry Roque. Tila pumusok na rin. Illegal practice of law daw ang ginawa ni BP Sara, kabayan. Naku po, eto, pakinggan natin si Attorney Harry Roque, kabayan, sa kanyang buwelta ukol dyan. Magandang Sabado sa inyong lahat ha. Nako, napakaganda po ng gising ng lahat ng Pilipino dahil nagsalita na po ang ating Vice President at malinaw na po ang kanyang panawagan. Kinakailangan magkaroon ng pagbabago na dahil mapang-api na po masyado itong administrasyon ni Marcos Jr. At nakita naman po natin ang tapang at ang linaw ng mensahe ni BP Sara. Hindi nakatagap-tanggap ang mga kababalaghan na ginagawa ng gobyernong ito, kasama na dyan yung pag-aapi sa mga ordinaryong mga mamamayan. Pero siyempre, anong ginawa nila sa Kongreso? Abay, nako, alas 8 na umaga, con todo press conference at siyempre ang sisipag ng
House Beat reporters dahil lahat sila ay naroroon para pakinggan ang Chairman Joel Chua na sabihin na lumabag sa saligang batas ang ating Bibi Sara nung siya ay nag-practice ng law. Ano ba talaga ang ginawa ni Bibi Sara? Siya po'y Sige, nanindigan para sa karapatan pantao na isang ordinaryong mamamayan na nagkataong chief of staff niya. Bakit nalabag ang karapatang pantao niya? Una-una, illegal ang kanyang pagkakakulong. Yung kanyang pagkakakulong for contempt ay parusa dahil siya ay sumulat sa COA doon sa kanyang paniniwala na habang hindi pa pinal ang naging findings ng COA, hindi dapat isa publiko kung ano man yung finding na yon. Pangalawa, sinabi na ng Korte Suprema yung kapangyarihan ng Kongreso magpakulong ay hindi para magparusa, kung hindi para madepensahan yung existence mismo ng Kongreso. At ano naman ang ginawa ni Atty. Laika Lopez para ma-challenge o maging banta sa existence ng Kongreso? No? Wala naman po. Pero hindi lang po yan yung talagang paglabag sa kanyang karapatan. Totoo naman po na siya ay nadetena, siya ay nag-file ng motion for reconsideration, pero ang order ay malinaw na dapat siya ikulong dyan sa House of Representatives Detention Center. Pero hating gabi, ay parang magnanakaw sa gabi, ay talagang lumabas ang order na inilipat siya sa correctional. Now, alam niyo po, sa Amerika, ang katotohanan, bagamat ginaya natin ang kapangyarihan ng Kongreso mag-cite in contempt sa American Congress, sa ngayon, hindi po nagko-contempt ang Kongreso kasi wala silang kulungan. Hindi po pwede na yung mga kinokontempt ng Congress ay ilalagay mo sa correctional. Bakit? Unang-una, hindi po sila kriminal. Yung mga nasa correctional, yung mga nasentensyahan na, in fact, no? Abay, dun pa ilalagay sa correctional mismo kasama ng mga convicted felons, no? Ang dapat ang naroroon ay yung gaya ni Franz Castro at hindi ang gaya ng isang abogado na si Laika Lopez na ordinaryong manggagawa ng gobyerno. Pangalawa, separation of powers. Ang correctional ay nasa ehekutibo, samantalang ang order na magpadetina by reason of contempt ay galing sa Kongreso. So kinakailangan may sariling kakayahan ang Kongreso na ikulong yung mga ipinasasite niya for contempt. At sa Amerika nga, dahil wala silang ganyang kulungan, hindi nila ginagamit yung power to cite in contempt. Pati nga pala yung pulisya, ang American Congress, meron silang tinatawag na DC Police, no? Dahil hindi rin po pwede na yung police na sa ilalim ng ehekutibo ang gagalaw para sa Kongreso dahil nga po sa separation of power. So actually, yung tinanong ako kung anong remedyo ni Atty. Laika, ang sabi ko, sa RTC na lang kayo pumunta. Dahil tingin ko, ang Supreme Court, marami na siguro talaga masyadong trabaho. Yung isang resource person, si Cassie Ong, buwan na nakakulong. No? Wala pang nangyari sa kanyang petisyon. Pero sa RTC, ang RTC kasi, fix ang kanilang mga periods within which to resolve resolutions, at kapag habeas corpus yan ang pinaka-importante sa lahat ng mga aksyon at mas mabilisan niyang maaaktuhan. No? Pero ano pang karapatan na labag ni Atty. Laika? Yun nga po na bukod pa dun sa walang legal na basehan ng pagkakakulong niya and therefore it is illegal detention, yung paglilipat sa isang lugar na para lamang sa mga sentensyadong mga kriminal. Bakit mo ihahalo sa sentensyadong kriminal ang tao na wala namang krimen na ginawa? In fact, hindi po krimen ang contempt of Congress. Yan po ay uulitin ko po, hindi pagpaparusa. It is a means for Congress to defend its existence. So, at saka bakit mo gagawin sa hating gabi? Alam mo, doon sa kwarto ko saan nakulong si Atty. Laika, doon din ata ako nakulong. At gaya ni Atty. Laika, talagang nagkaroon ako ng banta sa buhay ko dahil katabi ko naman yung dalawang self-confessed killers na nagtestigo labang kay dating Presidente Duterte. So gaya ni Atty. Laika, binalandra ko rin yung aking kama dahil nga yung lock sa kwarto ay nasa labas, hindi nasa loob, no? Pero alam ko yung naramdaman nila. Kaya ako, kalalaki ko pang tao, napakalaki ko pa, nagkaroon na ako ng ganung feeling na insecure ka sa iyong buhay, lalong-lalo na si Atty. Laika. So, illegal practice of law bang ginawa ni Inday Sara Duterte? Naku po, as a lawyer, as a public servant, gumawa po ng panunumpa ang ating VP na itataguyod ang ating saligang batas. At kabahagi ng saligang batas, yung Bill of Rights ng mga mamamayan. Yung
due process na hindi ka po pwede ipagkait ang kalayaan na hindi ka nadidinig. Pero yan nga po ang nangyari kay Atty. Laika. Alam mo, malinaw na po ang sinasabi ng Korte Suprema na maski merong kapangyarihan nga na mag-cite in contempt sa kaso ng Bengzon, sa kaso ng Neri, sa kaso ng Lincoln Ong, na kinakailangan naman, kung sa tingin nila ay contemptuous, dapat pakinggan yung testigo o yung resource person bago makontempt. Paano nila alam na nag-contempt o contemptuous ang ginawa ni Atty. Laika samantalang ang kanyang posisyon naman ay posisyon ng ahensya? Hindi naman niya personal na posisyon yon. At tama naman yung posisyon nila na habang hindi pa pinal ang nagiging finding ng COA dahil meron pang apila, hindi mo na dapat isiwalat o isa publiko kung ano man yun dahil hindi pa naman pinal na decision yon ng COA. Pero sa tingin ko talaga, walang contemptuous dyan dahil ang Atty. Laika naman sumagot, bumalik pa nga from LA. Ang pagkakamali niyan, kung ako'y nakausap ko si Atty. Laika, sasabihin ko, naku, huwag ka na umasa ng fairness dyan. Kaya nga ako'y hindi na humarap dyan. Dahil talagang mailap na po, imposible magkaroon ng fairness sa ganyang proceeding na alam natin na ang kanilang pakay ay durugin ang mga Dutertes at ang kanilang mga alyado. So hindi po illegal practice yun, ha? Yan po'y obligasyon, hindi lang ng mga abogado, kung hindi lahat po na nagtatrabaho sa gobyerno na itaguyod ang karapatan ng pantao dahil yan po'y kabahagi ng ating saligang batas na sinumpaan nila na itataguyod. In fact, kung wala pong ginawa si BP Sara dyan, krimen po yun. Dereliction of duty. At baka siya ay makontempt pa bilang, hindi lang contempt, baka madisbar pa bilang isang abogado. Dahil pinayagan niyang malabag sa kanyang nakikita, siya isang testigo in her person, nakikita niya, may personal knowledge siya na linalabag ang karapatang pantao at wala siyang ginawa. Alam nyo, nung ako'y nagtuturo, sinasabi ko, bukod pa doon sa obligasyon ng mga abogadong itaguyod ang karapatang pantao, meron tayong tinatawag na natural advocacy. Natural advocacy, ibig sabihin, talagang hindi ka dapat mag-abogado kung hindi mo itataguyod ang karapatang pantao dahil in the first place, yung mga batas, lahat yan, binuo para protektahan ang karapatan ng mga mamamayan. Para kay patay nagkaroon ng batas kung hindi para sa kabutihan ng tao. Kaya kung lalabagin mo yung interes ng tao at ikaw ay walang gagawin, huwag ka nang mag-abogado. So ang ginawa ni BP Sara ay pagtugon sa kanyang obligasyon bilang isang abogada, pagtugon sa kanyang obligasyon bilang isang public servant at the second highest official of the land. Ano na lang mensaheng pararating natin sa taong bayan kung ipipikit ang mata at magbibingihan ang second highest official of the land habang linalapastangan ang karapatang pantao ng isang ordinaryong mamamayan? Nandoon na tayo na kaibigan niya at kanyang chief of staff, pero bago siya naging kaibigan at naging chief of staff, siya po'y isang ordinaryong mamamayan ng bayan natin. So hindi po yan paparusahan. Ay, alam niyo naman ng Kongreso, kung gusto nilang gamitin yan for impeachment, gagawin at gagawin nila yan. Pero warning lang po, eleksyon na mga kongresista, ha? Kung sa tingin ninyo, laos na ang mga Duterte, pag-isipan ninyo bakit hanggang ngayon matapos ang lahat ng putik na ibinato nyo kay BP Sara, number 1 pa rin siya sa survey kung sino ang mananalo sa eleksyon kung magkakaroon ng eleksyon ngayon. At nandyan pa ang kanyang ama na hanggang ngayon ay 80% pa rin na approval at trust rating nung siya ay bumaba sa pwesto. Wala na pong ibang presidente na ganyang kataas ang approval at trust rating nang sila'y umalis sa pwesto. At pagdating ng halalan, Congressman Chua, Congressman sino ba ito? Yung isa pa sa taga Batangas, naku po, pupulutin kayo sa kangkungan. Mabuti naman po, ganyan naman po ang demokrasya. Mga mamamayan, ha? Mga kababayan, yang mga nagpagamit sa WAD Committee, huwag niyo pong iboboto yan. Dahil pag yan po ay nanatili sa kapangyarihan, abusado na ngayon, lalo pang magiging abusado sa susunod na Kongreso kung sila ay mabibigyan na naman ng mandato. Karapatan niyo po yan, husgahan sila. Tanggapin niyo yung pera nila. Hindi naman galing sa kanila yan. Galing din yan sa kabanang bayan. Pero iboto niyo po ang inyong konsyensya at ang konsyensya natin ay kinakailangan itigil na itong mapang-aping mga pamamaraan ng ating mga mambabatas. So, nag-practice ba ang BP Sara nung siya ay nanindigan sa karapatan ni Atty. Laika? Hindi po yan practice of law. Yan po ay pagtugon sa obligasyon ng isang abogado at ng isang
public servant. Full stop. Agree or disagree? Well, alam nyo, marami tayong mga spokes hour siguro sa araw na ito dahil marami mga pangyayari, no? Abangan nyo po mga susunod na mga pangyayari. Pero panandalian, ako po ay magpapaalam. Ito po ang inyong spokes na bayan. Harry Roque nagsasabi, salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha? Naku po, yung mga nanood ng live natin na ngayong umaga, no? Ngayong madaling araw, maraming salamat po. Record po yung mga nanood ng live natin, no? First time ko po nagkaroon ng ganung karaming live views. Maraming salamat po, no? So, panandalian, magpapaalam lang po ako. Baka babalik pa ako later on ngayong araw na ito sa dami ng mga pangyayari, ha? Pero kinakailangan po, manindigan tayo ngayon sa ating karapatan, ipaglaban ang ating kalayaan, ipaglaban ang matinong pamumuno. Maraming salamat po. I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye.